Actually, totoo talaga ang kasabihan or nababasa natin sa social media na kahit gaano kalungkot or kasakit ang kwento nila ay wag na wag mo ipapautang ang lahat ng perang kaipon-ipon mo. Dahil marami na mga kababayan natin ang nagsisina sa ganyan. At isa na nga rin ako sa naging biktima ng sobrang pagiging maawain. At ganyan din ang naging karanasan ng iba pang mga kababayan natin na magsilbing aral at lesson sa lahat dahil hindi madaling kitain ang pera. Lesson learned. Alam nyo, nung una, mahilig akong tumulong sa tao kasi galing ako sa wala. So, masaya ako kapag ako ay nakakatulong. At madami din akong napahiram na pera sa mga tao na nanghiram dati sa akin. At ako kapag nagpahiram, ako yung taong hindi mahilig maningil. Naghihintay kasi ako ng kusang magbayad. Ang pinakamalaki kong naipautang ay nasa kulang 1.5 milyon. Alam nyo, si totoo lang, minsan pag naiisip ko yun, pero hindi ko na pinanghihinayangan, guys, na hindi ako binayaran ng tao na ito. Hindi ko na siya pinanghihinayangan. Kasi nakita ko naman kung ano ang nangyayari sa mga tao na to. At hindi man nila na ibalik. Parang may sukli pa ba? Alam mo yun, isipin mo na lang na si Lord na lang ang nagbigay sa'yo, nagbalik sa'yo at sinuklian ka pa. Sinuklian ka pa ng higit pa sa pinahiram mo. Ang natutunan ko dito isa sa lahat ng kwento ng buhay nila na malulungkot, huwag ka magpapadala, huwag ka magpapa-scam, matuto ka na. Kasi at the end of the day, na pagtanda mo, yung mga tao na yan, hindi ka nila tutulungan. Hindi ka nila bibigyan. At minsan nga, may mga galit pa sa'yo. Kung hindi na nga tumanaw ng utang na loob, galit pa. Yun guys, ang totoong realidad ng buhay. Kaya ang natutunan ko, kung manghihiram ka sa akin, bibigyan na lang kita. Hindi na. Kasi iniisip ko na yung pagtanda ko paano ko? Ito naman tinulungan ko na to, sigurado ako na hindi ako bibigyan ng tulong. Kaya yun ang matutunan natin guys sa buhay. Ang hirap kitain ng pera sa abroad. Kaya tayo matuto sa buhay. Yun lang, na-share ko lang kasi minsan pag naiisip ko yung mga bagay na yun, nasasaktan ako. Pero pinagpasa Diyos ko na lang lahat. At nakita ko naman kung ano ang nangyayari sa kanila. Nakita ko ng dalawang mata ko. At ito, ako patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Malakas, healthy. Sa guidance ni Lord. Amen. Maawa ka naman, hindi lang kung ang utang mo 100 lang, 200 lang, sa'yo na yan, 300, sa'yo na yan. Pero ang laki naman kailangan ko kasi. Bakit ganun? Nung nahiram kayo, hindi ako nagdalawang isip na pahiramin kayo. Pero ngayon ako yung nangangailangan. Ayaw yung akala nyo lagi marami akong pera dito. Hindi ako naghihirap. Akala nyo lagi porque nagpe-Facebook ako, sumasahod, sumasayaw. Akala nyo maawa naman kayo. Ibalik niyo yung mga inutang nyo. Dahil kailangan ko ang pera ngayon. Lalo ngayon yung sitwasyon ko ngayon. Okay lang sana kung maliliit lang yung utang nyo Mga utang niya ako na nagsasara. Diba? Diba grabe naman pahirap yung ginagawa niyo? Diba? Kung may mga pinagdadaanan kayo sa buhay, meron din ako. Kaya please, nangangailangan ako ngayon. Kailangan ko yung pera ko. Malaki yung mga utang niyo. 2,000, 4,000, 1,000, diba? Malaking pera na yan. Kailangan ko ngayon. Maawan naman kayo, please.
ako dito. Hindi ko na iniisip ang sasabihin ng iba. Iniisip ko ngayon yung sarili ko. Kaya please lang, pakigawa naman yung yung yun ang antayin. Anong gusto niya, ipapahiya ko pa kayo? Hindi ko naman ugali yung nagpapahiya. Pero kung ganyan na kayo, pinagloloko nyo na ako. Talaga ipupus ko kayo. Kahit mga kaibigan ko pa kayo. Hindi na kayo naawa. Anong nahiram kayo? 5,000 lang yung hiniram nyo. Anong ginawa ko? Dahil may pera ako, ginawa kong 10,000. Di ba? Humiram ka ng 1,000 Hong Kong dollar. Di ba ginawa kong 2,000 Hong Kong dollar? Saan pa? Uuwi pa ako ng Pilipinas, pinahiram ko pa kayo. Hindi nyo ba naiisip yung mga ganyan ginagawa ko? Bakit ngayon pinapahirapan nyo ko? Ngayon wala na akong trabaho, kailangan ko yan bago ako umuwi ng Pilipinas. Ibigay nyo lahat yan. Dahil kung hindi, irereklamo ko kayo bago ako umuwi ng Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo. Ang loob mong i-block ako, ha? Okay lang sana i-block mo ako, wala kang utang, ha? Ang kapal ng mukha mo, pati nga anak mo inutangan ako, hindi ako binayaran. Feeling mo may ipinatagong pera sa akin, ha? Relate ba kayo dyan? Huwag kayong uutang kung di nyo kayang magbayad. Nakiusap na nga ako, naiintindihan ko yung kalagayan mo dahil operada ka. Pero nakikita ko nagtatrabaho ka naman, sumasahod ka naman, ha? 500 araw-araw, mga anak mo nagtatrabaho, binabayaran yan. Alam ko kaya hindi mo pinapakain yung mga anak mo na yan. Malalaki na yung mga anak mo, hindi na yung mga menor de edad, ha? Yung anak mo, inutangan nga ako, hindi nga ako binayaran, ni pisong duling nga, hindi ako tinubuan. O, isasama sa utang mo, ikaw nga hindi nga nakakabayad ng utang. Alam mo, ako mabait naman ako eh. Ha? Nakikita ko yung kalagayan niyo, pero sabi ko naman, andirito buong angkan mo, andirito yung magulang mo, andirito yung mga kapatid mo. Hindi kayo nagugutuman kasi may nalalapitan ka. Umutang ka sa akin, isang sabi mo lang, Ate Jane, pwedeng makautang, pinautang kita. Naintindihan ko, dahil nga, nung umuutang ka, may sakit ka na. Okay lang sana nung umutang ka, wala kang sakit eh. Alam kong may sakit ka. Nagdadalawang isip nga ako kung pauutangin kita. Kasi alam kong may sakit ka. Dahil alam ko, once na bumagsak yung katawan mo, hindi mo ako mababayaran. Inintindi ko yun. Pinagbigyan na kita ng 3 buwan. Nakikita ko nagtatrabaho ka. Hindi ka pulubi, hindi ka naman talaga naghihirap eh. Kasi andyan dyan yung buong angkan mo. Nasa paligid lang yung buong angkan mo. Hindi ka nila matitiis. May nakakain kayo. Kahit naman noong wala ka pang sakit eh, ang kunat mo na talaga magbayad. Akala mo nakalimutan ko? Inutangan mo ako ng 7,000. Anong ginawa mo? Tiningga mo ako, nag-Bombay ka, umutang ka sa Bombay, hindi mo ako binayaran. Tiniis ko yun. Tapos ichichismis mo ako, ang laki kong magpa-interes. Ang laki ko nga pala magpa-interes, bakit ka umutang sa akin? Tapos ichichismis mo ako sa mga tao, malaki ako magpa-interes. Bakit ka bumalik sa akin? Bakit ka umutang ulit sa akin? Pinagbigyan lang kita dahil inilapit ka ng kaibigan mo. Ha? Ngayon sasabihin mo ngayon, masama ugali ko, kapal na mukha mo, i-block mo ako, hindi ka pang bayad sa utang. Ikaw ang umutang, hindi ako nagmakaawa sa'yo na umutang ka sa akin dahil kahit hindi utangin yung pera ko, hindi ka naman kawalan dahil nga makunat ka nga magbayad. Pinagbigyan lang kita dahil akala ko nagbago ka na nga, idadahilan mo dahil may sakit ka. Alam ko na may sakit ka, kaya nga nagdadalawang isip ako kung pauutangin ka ba o hindi kasi may sakit ka. Dahil alam ko, dahil once na bumagsak yung katawan mo, madadamay ako. Ako tutuusin lang ha, ayokong madamay sa mga problema ng mga taong umuutang sa akin dahil ako may problema din ako pero hindi ako nandadamay. Yung problema ko, ginagawan ko ng solusyon yan. Sinasarili ko yun, ako ang gumagawa ng paraan, hindi ko dinadamay mga kapitbahay or kung sino pa man para lang masolve yung problema ko pero ikaw, dinamay mo ako. Huwag mong sabihin, andyan dyan yung mga kamag-anak mo, ha? Hindi kayo hirap sa buhay dahil andyan nakasuporta yung mga kapatid mo at saka magulang mo. Ang mga anak mo, ang lalaki mga bakulaw, malaki pa sa elepante, kaya huwag mong idahilan. Ha? Ibablock mo ako? Ang kapal ng mukha mo, ha? Magbayad ka ng utang mo.
Sobrang ramdam ko si kabayan dahil kagaya ng sinabi ko kanina ay ilang beses na rin ako nabiktima ng ganyan. Yung pera pa naman noon na pinahiram ko ay talagang gagamitin ko. Ngunit dahil nga nakiusap yung lumapit sa akin ay babalik lang niya sa katapusan, ay naniwala naman ako at pinahiram ko siya ng pera. Ngunit nang dumating ng katapusan, hindi ko na siya mahagilap at hindi na nakikipag-usap hanggang sa dumating yung point na binlock niya na ako. Kaya ang ginagawa ko ngayon guys, kung may nangungutang man, for example, nangungutang ng 10,000 pesos, ay binibigyan ko na lamang ng kunting halaga. For example, binibigyan ko ng 2,000 pesos or 1,500 at least kahit hindi niya bayaran, ay hindi masakit sa kalooban dahil sobrang nakakadala na pera pinagpaguran mo at tinipid mo, ay utang lang nila at hindi nila babayaran. Bigla mo na lang maisip na sana tinulong mo lang sa kapamilya mo or binigay mo sa nanay mo.